Nagsimula po ang Victa Ranch ng 2012. So kung titingnan natin, 12 years ago po yon. So we started from 40 animals. Ngayon, we're taking care of maintaining rate namin, number of animals namin is around 230-250 heads of animals with 100 to 120 breeders. Okay? So, nung simula, no, dahil kokonti lang ang alaga, no, ang pagkuha ng pagkain ay isa sa mga malaking pagbabago mula simula hanggang ngayon. Nung una, dahil konti lang ang mga alaga natin, kaya nating maggapas lamang. No? Mga tao, maggagapas, maglalagay ng damo sa chopper, at magbigay ng pagkain sa mga alaga natin. Habang dumadami ang mga alaga natin, padami rin ng padami ang pagkain na kailangan, padami rin ng padami ang tao na kailangan mong magkolekta ng pagkain. No? Dito na na-introduce yung paggamit namin ng aming harvester. No? Ito yung pagkuha ng pagkain na dumadaan po sa isang makina, no? Na natachop ka agad ang pagkain diretso sa isang truck. Pagdating ng truck dito sa kulungan, chop na, ibibigay na lang sa ating mga alaga. No? Isa yan sa malaking pagbabago na i-introduce dito sa farm natin habang dumami yung ating mga alaga. Another technology na na-introduce dito sa farm natin, no, mula na nagsimula, ay yung paggamit ng artificial insemination. Before, natural breeding lamang ang gamit. Ito, ibig sabihin nito, paggamit ng bulugan para mabuntis yung ating mga breeder cows. No? Since tayo ay isang breeder farm at gusto nating mapaganda ang genetic improvement ng ating herd, kailangan nating mag-introduce ng bagong technology, which is artificial insemination. Dito po sa farm, ang ginagamit namin ay yung tinatawag nating fixed time artificial insemination. No? Ang ibig sabihin nito, nagbibigay po tayo ng mga pampalandi ng sabay-sabay sa ating mga inahing baka na open, na hindi buntis, para sabay-sabay silang maglandi, sabay-sabay ding bibigyan ng similya o magbibigay ng artificial insemination. Sabay-sabay magbubuntis at halos sabay-sabay ding mag-aanak, no, after 9 months. So ito po, to increase productivity and improve the genetic ng ating mga alaga, ito yung mga inintroduce natin na bagong teknolohiya dito sa farm. Ang efficiency ng trabaho ay malaking tulong, no? Dahil nga mas efficient na ang pagkolekta mo ng pagkain, mas madaming oras ang mga tao mo to spend dito sa farm. Madaming oras para pagbabantay sa ating mga alaga. Madaming oras para maglinis ng kulungan ng mga alaga natin. Sa ating setup na intensive, ibig sabihin, nakakulong cut and carry system ng ating pag-aalaga ng baka, very important ang pagmamasid. No? As a breeder, very important na tutok ang ating mga trabahador sa ating mga alaga. No? Kailangan malaman kaagad natin kung merong mga iniindang mga sakit o medyo matamlay yung mga baka para alam natin in time makapagbigay tayo ng solusyon, no? Makapagbigay tayo ng lunas doon sa mga problemang yun. So, sa pamamagitan ng mechanization, nagiging mas efficient ang pagpapakain natin, no? Mas madaming oras ang nabibigay sa ibang aspeto ng ating farm management, no? Sa health and reproduction ng ating mga baka. Kung technology lang at mga ibang mga gamit, madami. Madami hanggat gugustuhin natin. Meron at meron kang may dadagdag na gamit dito sa farm. Pero siyempre, kailangan mong tignan din yung budget, no? Kung merong available na finances, no? Bakit nga naman hindi? Kung makakatulong ng malaki sa farm, kailangan lang i-prioritize kung ano yun. No? Malaking tulong kung merong manure spreader, no? Para yung nakokolektang dumi ng baka, no? Ma-evenly distribute dun sa field para mas maganda ang tubo ng ating mga tanim na napier. No? Isa yan. No? Kailangan mas maganda kung mas malaking harvester
para during the time na gumagawa ka ng silage, no? Or magsa-silage making ka, no? Mas mabilis ang paggawa mo ng silage. Hindi mo kailangang mag-spend ng several days bago mo may close yung silage pit. Kung machineries lang, madami pang pwedeng idagdag. Pero kailangan mong pag-aralang mabuti. Kung magbe-benefit naman ng malaki ang farm, bakit nga naman hindi kung may budget pa.